May kumakalat na isang video, nakitang-kita kung paano magsaya etong si Paulo Duterte mga kababayan bago yung insidente ng pananakit po niya sa isang bugaw. So ngayon, i-play po natin itong nakita nating video mga kababayan na kung saan mismong makikita nyo dito si Paulo Duterte na nag-i-enjoy habang kasayaw at kausap at hinahalik-halikan pa nga di umano etong isang babae na kasama niya po dito. So eto, i-play po natin. Ayan, si Paulo Duterte yan ha. May nakalagay pa mga kababayan na happy birthday Kim. Pero kung titingnan nyo mabuti, maliwanag naman po na si Paulo Duterte, yung may araw dito, yung nagsasayaw at nag-i-enjoy na may hawak ng alak, habang kasayawan etong babae na maikli ang buhok. So yan yung mga patunay mga kababayan na saglip na magtrabaho, pumasok sa kamera, gumawa ng mga epektibong batas, etong si Pulong Duterte, ano po ang ginagawa niya? Nag-aaksaya mga kababayan ng oras, pumupunta ng bar, nagiinom ng alak at nambababae. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, maliwanag naman yung statement na binitawan nitong si Criston patungkol po dito kay Paulo Duterte, na kung saan nga naman mga kababayan, kung makikita ninyo may mga babaeng nakaupo dito habang nag-i-enjoy etong si Paulo Duterte. At ngayon, siyempre mga kababayan, inubos ng mga babae yung oras nila, naaksaya yung oras nila habang sinasamahan itong si Paulo Duterte. Natural na obligado siyang magbayad doon po sa babae. Hindi po yung bibigyan niya ng 1,000 piso lamang dahil hindi po nakabembang yung kanyang escort mga kababayan. So ito, i-play po natin. Yan o. Tanggalin na natin yung sounds, baka kasi tayo makapiright mga kababayan. So yan, kung titingnan nyo, nag-i-enjoy si Paulo Duterte. Yan, may hawak na alak, chill-chill lang, mga kababayan. Ayan o, baka sabihin ng iba, paninira na naman yan. Baka sabihin ng iba, fake news na naman tayo. Kitang-kita nyo naman dyan, mismo si Paulo Duterte na nag-i-enjoy habang kasama yung isang babae. Yun, humalik-halik pa nga mga kababayan. Diba? Ganyan katindi etong si Paulo Duterte. Saan kaya napunta yung 51 billion pesos na hinahanap ng mamamayang Pilipino na pera ng taong bayan? Ano po dito kay Paulo Duterte? Dito kaya napunta sa kanya mga pinaggagawang ito na kung saan inuubos niya rin kaya katulad ng ginagawa ni Mayor para po sa pangsarili po niyang interes at pangbababae po niya. So yan, kung titingnan niyo mga kababayan, maliwanag naman na kausap niya yung babae dito na maikli ang buhok. Alam kaya yan ng kanyang asawa? Siguro kung nakita ito mga kababayan ng asawa ni Paulo Duterte, masasaktan pihado yon. Kasi siguro akala nung asawa ni Pulong Duterte, matinong lalaki itong si Paulo Duterte. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, kahit na may pamilya, may asawa, nagagawa pang mambabae nitong si Pulong Duterte mga kababayan. So yan, tingnan nyo mabuti ha, ganyang katindi. Si Paulo Duterte saglip na mag-isip ng batas na makakatulong sa inyo, anong ginagawa? Yan o. Bago yung pangyayari ng insidente na nanakit po siya, nag-i-enjoy at nasiyahan ito pong si Paulo Duterte. Ayan o. Tingnan nyo mga kababayan o. Yan. Diba? Tapos sasabihin lang ng mga ano yung sinasabi ng mga taga-suporta ni Pulong? Ano yung sinasabi nila kaya daw nagalit itong si Paulo Duterte? Doon daw po sa bugaw mga kababayan ay dahil daw ayaw ni Paulo Duterte na ibinubugaw yung mga babae. Pero maliwanag naman dyan na bago nangyari yung insidente, nag-i-enjoy itong si Paulo Duterte doon sa mga babae na ibinigay sa kanila nitong si Criston. Ayan o, diba? Napakasaya ng buhay ni Paulo Duterte kasi nga mapera mga kababayan at talagang gamit na gamit siguro di umano yung pera ng mamamayang Pilipino, yung 51 billion. So sabi dito, ayan, ano yung sabi dito ng isang didishet? Paninira ni Nograles, hindi siya mananalo sa Davao City. Hindi naman po si Nograles ang nagsasalita dito. Ang nagsasalita po dito, ako, mga kababayan. At maliwanag na habang nagsasalita tayo, may video naman po tayong pinapakita. Ayan o. Kinakausap niya yung isang babae, mga kababayan. And then yung isang kaibigan po niya. Or bodyguard siguro niya to mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, yan yung mga insidente muna bago nangyari yung kanyang pananakit sa isang bugaw. So yan o. Diba? Ganyan kasaya
etong si Paulo Duterte. Kaya nga hindi ako naniniwala mga kababayan na kaya nanakit itong si Paulo Duterte dahil katulad ng sinasabi ng mga DDSet na hindi niya nagustuhan yung pambubugaw doon sa mga babae. Pero mga kababayan, maliwanag naman dito na bago yung insidente, ganyan muna yung nangyari. Ayan o, hinila nyo yung babae dahil nga nagre-reklamo na. Yan o, tingnan nyo. Yan. Tingnan nyo mabuti mga kababayan ha. Tapos sasabihin lang ng mga taga-suporta niya, napakalinis ni Pulong. Nako, kalokohan yan. Ayan o. Nagsimula nang magreklamo itong si Paulo Duterte. Ayan o. Kita nyo? Ipinauwi na sa kanyang mga escort yung mga babae. Tingnan nyo mabuti lang mga kababayan. Wait nyo lang. May makikita kayo dyan. Lagyan na natin ng sounds. Ayan ha. Ayan na. Eto na mga kababayan, nagsimula na. Ayan o. May hawak na siyang pinipigilan pa nga siya ng kanyang bodyguard siguro mga kababayan eh. Hanggang sa bumaba ng first floor. Nagtakbuhan yung mga babae kasi nga natakot. Sabay sinilip. Ayan o. Diba? Yan o. Ayan mga kababayan, yan po yung video na kung saan kitang-kita nyo naman po yung from the start hanggang sa napunta mga kababayan doon po sa pananakit ni Paulo Duterte sa isa pong bugaw. Kasi nga meron pong isang babae, yun yung hinila niya sa likod na na nagrereklamo bakit daw 1,000 lang yung ibinigay ni Paulo Duterte. Yun yung babae mga kababayan na hindi nabembang noong security nitong si Paulo Duterte, nung isang bodyguard po niya. So kaya po siya nagalit mga kababayan dyan. And then, binigyan lamang po niya ng 1,000 yung babae. So kung tutusin mga kababayan, mas galante pa rin etong si Mayor kaysa po kay Paulo Duterte. Kasi kung tutusin mga kababayan, sa dami ng pera ni Paulo Duterte, saglip na magkaroon pa ng ganong klase ng kaguluhan, aayusin na po niya Kaso ang problema mga kababayan, mas inuna ni Paulo Duterte yung kanyang galit na naging dahilan para mag-viral po siya at kumalat yung video niya ng pang-aabuso sa isang kababayang Pilipino po natin. So ngayon, dahil dyan mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Pinanood ni Vice President Sara Duterte ang video ng kanyang kapatid mga kababayan. At ito, pakinggan po natin etong nakita nating video patungkol po dito sa UNTV News. Sabi dito, BP Sara sa viral video ni Representative Pulong Duterte, maganda nang lumabas. Maganda na daw at lumabas yung video na yon dahil nga mga kababayan, mismong taong bayan na daw po magdi-decide kung dapat pang suportahan etong si Paulo Duterte or hindi. Di umano mga kababayan. So ito, i-play po natin. Napanood na ni Vice President Sara Duterte ang bahagi ng CCTV footage kung saan nasangkot sa isang gulo ang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Naging viral ang video kasunod ng ulat ng inihaing reklamong pananakit at matinding pagbabanta laban sa kongresista. Bagaman pinapa-authenticate pa ni Congressman Pulong ang video para kay VP Sara, mainam na ring lumabas ang footage bago ang midterm elections sa May 12. Saka mga kababayan, hindi na kailangan pang ipa-authenticate yung video na yan kasi mismong si Paulo Duterte talaga yung naando doon sa video na yon. Ganitong ganito yung suot niyang damit doon mga kababayan habang nananakit siya ng isang kababayang Pilipino po natin. At saka kung tutusin mga kababayan, hindi po paninira kay Paulo Duterte yan. Mismong siya nga, hindi niya sinabi na yung video na yon, hindi talaga siya. Hindi niya nga i-deny mga kababayan. So paano magiging paninira yung video po na yan? Diba? So isipin po sana natin, yung mga DDSet dyan, mag-isip kayo ng maraming beses dahil unang-una, yan po ay video talaga ni Paulo Duterte. Walang problema kung yan ay matagal na or bago nangyari. Ang tanong dyan, bakit siya nang-aabuso ng mga kababayang Pilipino natin? Bakit siya nananakit ng kapwa Pilipino po natin? Yan po kasi yung tanong dyan. So, maganda nang lumabas siya ngayon para nakakamag-desisyon na ang mga butante, sino ba talaga ang pininingi na kanila.
Sa kabila nito, muling iginiit ng pangalawang Pangulo na bahagi ito ng pagpapabagsak Nako! sa kanilang pamilya ng PBBM administration. Ang mga abogado na anya ng kanyang kapatid ang bahala sa reklamong kinakaharap nito. Clearly, atake lang talaga siya para sa paninira and as I said, para papagsakit yung kalaban nila sa politika. Samantala, hindi naman sang-ayon ng isang House Assistant Majority Leader sa paniniwalang ito ni VP Sara. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, hindi pa mumulitika ang paghingi ng pananagutan sa isang public official na nasasangkot sa matitinding kontrobersya. Para sa palagay ko, it's yun yung naging default reaction ni Vice President Sara whenever there's an incident. Tsaka hindi kasi pwedeng sabihing paninira yung yung pagdidemanda kay Paulo Duterte. Natural, karapatan naman siguro ni Cristo na idemanda itong si Paulo Duterte dahil dinalhan na nga niya ng babae, binigyan na nga niya ng babae, abay may gana pang manakit mga kababayan porket ayaw magbayad ng 13,000 pesos at porket hindi nakabembang yung kanyang escort, yung kanyang bodyguard. So kahit sino talaga mga kababayan, may inis po talaga at magagalit dyan sa ganyang klaseng ginawa ni Paulo Duterte at kahit sino naman talaga may karapatan na magreklamo at ireklamo etong si Paulo Duterte lalo na at ganon yung ginawa sa kanya. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Involving her and some of her close associates. Puro politika na lang ang sinasabi or the administration is behind this or that. It's just a matter of holding public officers into account. Gate din ng kongresista kung sakaling may mga biktima ng umano'y pang-aabuso na maghahain ng reklamo laban kay Congressman Duterte, aaksyonan ito ng House Committee on Ethics. Tama! Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan mga kababayan, kahit sabihin nila na yan ay political prosecution, parte ng plano ng Marcos administration na pabagsakin ang pamilyang Duterte mga kababayan sa politika, para sa akin mga kababayan, in my personal opinion, yung mga sinasabing yan ni Vice President Sara Duterte, yan talaga yung literal na pamumulitika. Bakit? Dahil alam naman po nating lahat, alam naman ng taong bayan na may pananagutan itong si Paulo Duterte at kailangan niyang harapin yung kanya mga pananagutan. Hindi po niya pwedeng takasan yan dahil may bidyong nag-viral at gaya nga po ng sabi ko, hindi nagsisinungaling yung video lalo na at galing po yon sa isang CCTV footage na kung saan hindi po idininay ni Paulo Duterte na siya talaga yung naando doon sa video na yon. Bagkus ang sinabi ni Paulo Duterte, yung video na yan ay matagal na daw po. Ang tanong kasi dyan, walang pakialaman taong bayan kung yan ay matagal or bago lamang. Ang tanong dyan, bakit siya nananakit ng ng kapwa natin Pilipino dahil lamang sa hindi nakabembang yung kanyang bodyguard? Yan po yung tanong dyan.